Kumusta po? Kamusta? Buti, yan. Amen. Mukhang pagod pa. Mukhang pagod pa galing sa paliligo. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Excited po ba ang lahat? Excited? Ako po excited na excited, ano? Dahil alam po, ito yung pangatlo na, no? Series. Sa series po siya, no? Na yung revelation ni Lord. Amen. So, kamusta po? Ano? Mapagpalang gabi po nandito po sa church, ganti po sa mga nanonood po sa FB Live. Patuloy na samahan po tayo ng ating Panginoon. Sige po, tayo po muna tayo. Manalangin po tayo. Lord, hallelujah, hallelujah. Amin dakilang Diyos Ama. Tunay nga po na pinupuri namin kahit sinasamba. Dinadakila, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa isang linggo na naman na pinagkaloob niyo po sa amin, na binigyan niyo kami ng kalakasan, Panginoon, ginabayan niyo po kami, lalo na po in every decision, Father God, sa aming buhay. Pinonteksyonan niyo po kami, Panginoon, kami at ang aming buong pamilya. Nandun, Panginoon, na patuloy niyo pong pinupunan lahat ng aming mga kakulangan. Lord, pinuprovide niyo yung bawat pangailangan po namin sa aming tahanan, Panginoon. At lalo po sa oras na ito, higit, Father God, ang aming spiritual na pamumuo, sa aming spiritual life. Lord, as we continue, Lord, yung the book of Revelation, sa letter to the 7 churches, Father God, patuloy niyo po kami samahan. Give us, Lord, yung mga fresh revelation, aming mapag-aaralan. Lord, tunay nga po na sa inyo pong salita, Father God. I pray, Father God, na sa inyong salita, patuloy po kami mauhaw at magutom, Panginoon. Na sa ganun ay mas lalo po namin kayo makilala, mas lalo po kayo mangusap sa amin, Panginoon, kahit po sa aming panaginip. Lord, patuloy po kami nagpapakumbaba at nagpapalinis, Panginoon, sa inyo pong paanan. Na sa ganun, kami po'y karapat-dapat, Panginoon. At lalo na po sa inyo pong salita, Holy Spirit, patuloy na turuan niyo po kami. Patuloy po na mag-reveal po kayo sa amin ng mga fresh revelation. At Lord, nandoon na hayaan niyo po, Panginoon, ang aming tenga, Lord, ay makapakinig. Dinggin, Panginoon, ang inyong salita. At higit sa lahat, Panginoon, ito'y maisapamuhay po namin, yung application, Lord. Ito po'y magawa po namin. Nasa ganoon kami isang tunay na patotoo, Father God, sa mundong ito na aming ginagalawan. Muli aming dakilang Diyos, pinupuri ka namin, dinadakila sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Sige po, makaupo na po. Amen. So sa ano na po tayo na, no? Sa Revelation 3. Revelation 3. So natapos na po natin yung ano, no? Yung sa Revelation chapter 2, yung apat na churches, di ba po ba? Ephesus, o ba yun? Ephesus, Smyrna, Pergamos, and Thyatira. So may tatlo na lang. So ngayong gabi po, no? Tatapusin po natin. Amen. Tatapusin po natin. So ito po, sa Revelation 3, sabi po dyan, ano, isulat mo sa anghel na iglesia sa Sardis. Ito ang sinasabi ng tataglay ng 7 espiritu ng Diyos at ng, sige po, 7 bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo, pinapalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Yan. Ito po, nung sinusulat po ito ni John, no, na siyempre inutos ng ating Panginoon Kristo, that time na sinusulat ito ni John, itong Sardis po, no, dumating na sa kanila yung peak na kung saan sila ay talagang maginhawa. Pero ng mga panahon na ito ito sinusulat na ni John, ano, nandun na nag-decline na sila, bumababa na yung kanilang antas ng pamumuhay, no? So, pero isa po ito sa pinakamayaman sa 7, no? Itong Sardis. Sa kanila yung
itong Sardis, itong napaka-importanting nito, lugar ng panahon na yan. At diyan, mababansag diyan yung word na quote o yung word na easy money. Pag sinabing Sardis, easy money. Kasi yung lugar na yan, masasabi nating mayaman talaga. Nung hindi pa sila nagde-decline, no, hindi pa bumababa lahat ng antas ng kanilang mga pamumuhay, no? So ang Sardis po, ang isa sa pinaka-problema po diyan ay yung kanilang kasi nga mayaman sila at yung Sardis po city po 'yan na nasa itaas ng bundok, no? Katulad ng Pergamos, no? Ang Pergamos naman, ang Pergamum medyo slope kasi siya, may maganda yung dadaanan. Pero po ito pong Sardis kakaiba. Ang city of Sardis po nasa ibabaw ng bundok, pero kumbaga yung paligid niya cliff, mahirap akyatin, no? Kumbaga talagang mabato siya. Sa po, no, kumbaga kumbaga sa isang lugar kung saan yung depensa nila, 'di ba? Sa may mga lugar, ang depensa nila bakod. Ito hindi, ang depensa nila bundok. Kasi mahirap akyatin. Mahirap akyatin 'yan. So, merong isang lugar na sila naakyatin siyempre, pero siyempre yun lang din yung babaan. So, nung panahon na yan, siyempre, yung talagang binabantayan nila, yung entrance. But, pero other than that, no, yung halos buong paligid po, no, imagine niyo, parang ito po yung Sardis. Buong paligid na yan, cliff yan. Di ba nakakita na po ba kayo ng mga castle na halos nasa cliff na sila, tapos yan dagat. So mahirap po akyatin, di ba po ba? Mahirap sakupin yung mga ganon. So yan po yung Sardis. So pero po, dahil sa karangyaan nila, sa kayamanan nila, at ganun, kakontentuhan nila, akala nila hindi sila masasakop. Kasi kung titignan po natin, hindi talaga sila masasakop. Pero alam niyo po, in history, 2 beses silang nasakop. Bakit? Kasi masyado na silang kampante, akala nila hindi sila masakop. Pero nasakop sila. No? So dalawang po sa history, dumaan po dyan, lalo na po ng panahon ng Persian king. Si King Cyrus ang una, at ang pangalawa, si Antiochus, panahon noon ng Rome. No? So paano nangyari yan? Nung panahon noon ni King Cyrus, nakita niya na magandang lugar na yan for defensive. No? Maglalagay siya doon ng isang, kumbaga, siyempre, sasakupin niya yung lugar at gagawin niyang parte ng kanyang teritoryo, no? At siyempre, yung lugar na yan, kumbaga, mahirap sakupin. Kaya nung panahon na yon, nagkaroon siya ng interes. Ngayon, hindi nga talaga nila masakop kasi nga cliff eh. So, ang ginawa niya, pero history lang po yun sabi dito nung panahon nun, kay King Cyrus. So, ang ginawa niya, yung mga gwardiya niya, yung mga sundalo niya, pinamatyagan niya kung paano nga masasakop nila. No? So nagbigay siya ng gantimpala para doon sa mga gwardiya. No? At yun, may isang araw, may nakita yung isang sundalo ni King Cyrus na kung saan yung nagbabantay sa high post, nalaglag yung helmet dito sa taga Sardis. Nung nalaglag yung helmet, pinagbasa nilang paano kukunin. Ngayon, binaba ng sundalo. Yun ang ginamit nila. So doon, nung nakuha ng sundalo yung helmet, so yun ang ginamit nila. Pinasok nila yon gabi. No, gabi. Siyempre, gabi. Mas madali. No? Ganon din ang ginawa ni Antiochus, yung army ni Antiochus na noong panahon ng Rome. Ganon na ganon din. No? Ito ang Sardis, na kung saan mas parang sa atin, pag tayo sobrang marangyana, nagiging kampante na po tayo, lalo minsan sa ating spiritual na pabuhay. No, akala natin, alam na natin ang lahat. No? Minsan ganun eh. Akala natin, minsan nga, ito may sakit eh. Minsan, akala mo mas marunong pa tayo dun sa nagsasalita. No? Something ganun, So yan yung problema ng Sardis, no? Na kung saan akala nila. Ito po, kaya po ako, sa tuwing nagbabasa po ako, kung mapapansin niyo, lagi kong inaano yung background. Diba po ba? Yung history.
Kasi gusto ko pong malaman bakit yun ang sinabi ng ating Panginoon o bakit yun ang isinulat niya. Di ba po ba? Kasi may kinalaman po yung kultura, yung language, yung environment, no, yung nung oras na iyon, bakit yung sinabi ng Panginoon. Ayan po ba? Katulad halimbawa ni Jesus Christ, nung papasok na siya sa Mount of Olives, di ba po ba? Sasalubungin siya. Sinaway ng mga Pharisees, no, yung mga bata kasi nagpupuri yung mga bata sa kanya, 'di ba? Yung mga tao, tapos pinapipigilan. Ano sabi ni Jesus? No? Hindi man magpuri sa akin 'yan, pero yung mga bato magpupuri. Sino yung tinuturo niya mga bato? Yung mga patay. Kasi yung Mount of Olives, nung pababa na siya, nandito po yun sa east side. Yung east side, kung makikita niyo yung Jerusalem, puro po yun, yun ay sementeryo. Kaya po bato ang mga nandoon. Kasi sinabi niya bato. Ano kinalaman ng bato? No, ayun po yung sinasabi. So ganun po, no. So ito pong revelation, mas lalo ko siyang naunawaan nung inalam ko. Kaya ito po, mamaya po, no, yung bawat binabanggit dito ng Panginoon, no, kailangan na alamin natin yung background. Bakit niya sinabi iyon? So mamaya po malalaman po natin yan. So ito po yung Sardis. So ayun na po yan, isa sa pinakamayaman sa 7 region, no? Ng panahon na yan na sa modern day Turkey ngayon, no? Ito sinasabi ng tataglay ng 7 espiritu ng Diyos at ng 7 bituin. Sige po. So ito po, 7 espiritu. Pag sinabi po natin 7, number po yan ng ating Panginoon, di po ba? Ibig sabihin completion. No, hindi na natin kailangan pang alamin kung ano yung 7 espiritu ng Panginoon. Basta ibig sabihin niyan, kumpleto. No? Kumpleto ang espiritu kung ano man po iyan. Ayan po, kasi ako hinanap ko, ewan ko kung meron po kayo nahanap na 7 spirit ng ating Panginoon, no? I believe sa Isaiah meron pero 6 lang, no? Pero ang ibig sabihin lang po niyang kumpleto. Kasi po, ano ba ang opposite ng kumpleto? 'Di ba yung siyempre incomplete. So yung number 6. So iba po 'yan, ano? Kaya dito lagi sinasabi, kaya sabi ko sa inyo si John, laging ini-emphasize ni John yung 7. 7, 7, 7 stars, 7 lamp, 7 spirits, 7 angels, 7 ball of wrath, lahat puro 7, no? Ibig sabihin sa completion. Kaya po yung Revelation is the last book of ito po, ng Bible. Amen po. Naunawaan po natin. So, yun po yan, ano? Yung 7 spirit. Ibig sabihin na yung pagiging holiness, yung kumpleto ng ating Panginoon nasa Kanya. Sabi po dyan, nalalaman ko ang ginagawa mo, pinapalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Yun. Yun ang masakit. No? Parang ano ba yun? Sino ba nanonood dito ng ano? Hindi ko pa naman nakapal, pero nakikita ko lang yung Walking Dead. Kaya po ba? Yung mga Walking Dead, yung mga zombie, di ba, naglalakad sila. Alam niyo po, marami sa atin yan dito sa mundo, no? But in spirit. Nawa sa church, huwag nawa, no? Umaattend ka dito, buhay ka, pero totoo, patay ka pala. Di po ba? Sa mga Sardis, dahil mayaman sila, dahil akala nila hindi sila makakanker o masasakop, yun na akala nila, buhay sila. No? But in spirit, hindi pala. Kaya sila nasab kasi tutulog-tulog sila. Kaya mamaya madadaanan po natin yan dito, no? Sabi po dyan, sige po, English po natin yan. And the angel of the church Sardis write these things, says, who has the 7 spirit of God, and the 7 sa I know your works, ito po, that you have a name. Yan. So, ibig sabihin, kilalang kilala. Paano kilalang kilala? Sabihin, siyempre, mayaman ka, may tanyag ka, so yan, di ba? Tanyag ka, ano pa ba? Pag yung sikat ka, kaya name, no? You have a name, sabihin kilala ka. Titulado ka, kung ano man titulado ka. Pero sabi diyan that you have name, that you are alive, buhay na buhay ka, parang dito sa church, titulado ko, ano ka man, but you are dead. Sa paningin nila, sa mga Kristiyano na Sardis, akala nila, titignan lang sarili nila, buhay sila. Pero pag sa mata ng Panginoon, patay sila. Gabayan lang po sa sinasabi, kailangan tignan natin, suriin natin ang ating sarili sa pamamagitan ng paano tayo tinitignan ng Panginoon, hindi sa paraan ng ating mata.
Kasi nga po, di ba sabi po doon, di ba, saan po ba yun? Live by faith and not by sight. Di ba po ba? Kasi pag sight, pag ginamit natin yung sight, pag tinignan natin na ating sarili, sasabihin, aaprubahan na natin yan. Pwede na yan. Pero yung standard ng Panginoon, kaya dapat lagi tayong mamumuhay sa standard ni Lord. Sa paningin ni Lord. Hindi sa paningin ng tao o sa paningin natin. Amen po ba? Amen po? Sangayon po ba kayo? Pag sinabi pong dead, di ba? You are alive, but you are dead. Ano ibig sabihin po nun? Ibig sabihin nun wala ng struggle. Alam mo, parang ako, Kristiyano ako, buhay ako, sa paningin ko buhay ako. No? Pero sabi ng Panginoon, dead. Paano ako naging dead? Kasi masyado na akong kampante. No? Nandoon na lahat nasa akin na. Hindi ako nagkakasakit. Tawag dito, mayaman ako kahit saan. So walang struggle. Kumbaga, hindi na ako binugyan ng oras ni Satanas para, alam niyo po yun, pahirapan pa. Kasi patay na ako eh. Kumbaga, talunan na. Yun po yun. Kumbaga, ganyan minsan si Satanas. Kung mapapansin niyo po dito sa 7 churches, yung pinakamalapit na churches, sa Pergamum. Pergamum po, di ba? Pergamum po kung saan nakasit si Satanas. Sabi po doon, di ba po ba? Yung 2 churches na pinakamalapit doon, ang problema nila, saan? Sa loob ng church. Nasa loob ng church, ang problema. Doon sa pinakamalayo, ito po yun, ito po yun, yung Sardis, tsaka yung last, yung lukewarm. Mamaya po, dadaan natin yon. Ang problema nila, sa labas. No? Kasi, tawag dito, na kung saan, sa loob ng church, akala nila buhay sila, kasi nga, pupuri, umaawit, nakikinig ng salitan Diyos, pero ang totoo, hindi naman nila sinasapamuhay, kaya sila ay patay. Amen po? So, ibig sabihin, yung kanilang spiritual na pamumuhay, kumbaga, tawag dito, hindi na sila dumadaan ng persecution, hindi na sila dumadaan ng mga matitinding trials, no? Kasi nga, kumbaga, si Satanas kasi, hindi niya nila pinag-uukulan ng pansin. Kasi nga, mga patay na eh. Patay na saan sa spiritual. So, sino nilang pinag-uukulan ng pansin si Satanas? Yung mga buhay sa spiritual. Di ba po ba? Bakit mo pag-aaksaya ng panahon, yung patay na nga yun. Di ba po ba? So, siyempre, pag-aaksaya ng panahon ni Satanas, yung mga buhay. Sino po ba dito mga buhay pa? Sa espiritu. Dapat po lagi tayong buhay. So, yan po, no? Aatakihin tayo ni Satanas. Amen po? Kaya dapat po lagi tayong handa. Amen? Nakasunod po ba? So, ayan, no? So, sige po, sa 2 na tayo. 2 and 3. Tayo po dyan. Sige po, Tagalog po natin. Kaya't gumising ka. Ayan. Kaya bakit sinabi ng Panginoon dito? Kaya't gumising ka. No? Sa English, be watchful. Kasi ayan po yan. Nasakop sila nung sila ay mga tulog. Kasi akala nila hindi sila masasakop. Sabi po yan, no? Kaya't gumising ka. Pag-alabin mo ang mga katangiang nalalabi pa sa iyong buhay upang hindi tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi pagganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Amen. Tapos sa 3, kaya nga, alalahanin mo mga bagay na iyong tinanggap at narinig, isagawa mo mga iyon, pagsisihan mo talikuran ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, kita niyo po yan? Kasi mga tulog nga sila eh. Kung hindi ka gigising, pupunta ako diyan, nagaya ng isang magnanakaw, kasi nung sinakop sila, parang isang magnanakaw. Gabi, sila ay mga tulog. At hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. So, yan po yan. Kaya po pagbabasahin po natin, minsan magtatanong tayo, bakit ganun sinasabi ng Panginoon? Kasi may kinalaman po yan sa history. No, kung bakit nangyari. Sige po, balik ulit tayo sa 2. So, sabi dyan, kaya't gumising ka. No? Kasi nga, ganyan po nangyari sa kanila. No, sila ay tutulog-tulog.
Kaya po nasakop sila, na akala nila no, hindi sila makakaangker ng ibang bansa. Sabi po diyan, no, pag-alabin mo ang katangiang nalalabi pa sa iyong buhay upang hindi tuluyang mamatay. Ayun, sabi kanina ng Panginoon, you are alive but akala mo ikaw buhay pero ikaw'y patay. Pero sabi dito ng Panginoon, may nalalabi pa daw. So ibig sabihin, hindi talaga totally. Hindi talaga totally. Amen? Na kung saan patay sila, meron pa ring nalalabi. At ito ang ini-encourage sa atin ng Panginoon. Lalo dito sa mga panahon nito sa Sardis, ano? Sabi diyan, pag-alabin mo ang mga katangiang nalalabi pa sa iyo buhay nang hindi tuluyang mamatay. Mamamatay na. Ngayon may natitira pang kaunti. Pag-alabin daw natin. Amen? Maaari nga nagpahinga ka, maaari nga nagbakasyon ka muna, akala mo lang may nag-aalab pa sa'yo, pero unti-unti pala may namamatay. Ngayon, ini-encourage ka ni Lord. May natitira pa. Ganyan ang Panginoon. Maghahanap at maghahanap sa atin yan. Kahit gatuldok yan. No? Kahit gatuldok yan. No? Sa ating buhay. Kung ano yung mga natitira. Ano ba yung mga natitira pa na dapat meron sa atin? Dapat may natitira pa tayong salita ng Panginoon na naalala natin. Amen? Masakit niya, baka wala tayo naaalala kasi nga hindi tayo nagbabasa. Amen? Halimbawa, may devotion kayo. Dumating na ang panahon na busy kayo, nagkatrabaho kayo. Di ba po ba? Wala na. 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, wala na. Wala nang devotion. So, ano ibig sabihin nun? Unti-unti nang namamatay. Sabi ng Panginoon, pag-alabin mo muli. Paano pag-aalabin? Kasarili mo? Kasarili mo nga, hirap ka eh. So, paano? Punta ka uli sa mga kapatiran. Amen? Na kung saan mo yung mga kapatiran na merong nakikita mo yung nag-aalab. Di ba sabi po sa Timothy? Flame, ano ba yan? Nakalimutan ka na, no? Flame into fire. Di ba? Tayo individual para tayong mga uling, no? Na kung saan pag nahiwalay tayo sa mga nagbabagang uling, mamamatay talaga yung ating baga. So lapit ulit tayo. Amen? Lapit tayo sa Panginoon, lapit po tayo sa mga kapatiran. Sa church, attend po tayo ng Bible study, prayer meeting, soaking, lalo na po every Sunday. Amen po ba? Hindi po na itatag lahat ng ito, nangyari ang lahat ng ito para po entertainin po ang bawat isa, hindi po. Para po sa atin yun, para sa ating ikalalago. Amen po? Kasi nga, pag wala po iyon, anong mangyayari? Tuluyang mamamatay. Amen po ba? So yun po yan, sabi po dyan, ano? Ay po yan sa 3, sige po. Kaya nga, alalahanin mo mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Yan. Ano ba yung ano mo? Ano ba dapat maalalahanin natin? Mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Ito mahirap eh. Baka narinig mo lang, pero hindi mo tinanggap. Kaya ito dalawa pinagsama ni John. Lalahanin ng mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Kailangan magkasama yan. Baka naman narinig mo lang, pero hindi mo tinanggap. Baka tinanggap mo lang, hindi mo naman isinapamuhay. Naunahan po natin? Kaya ang alalahanin mo mga bagay na iyong tinanggap at narinig, isagawa mo ang mga iyon. Pagsisihin mo talikuran ng iyong mga kasamaan. Kita niya po. Ang ating Panginoon, sa 7 letters na ito, lagi nandoon, repent, repent. Lagi tayong binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Amen po ba? Bakit? Kasi ayaw niya tayong pariwara. Mahal niya tayo eh. Amen po ba? Mahal niya tayo. Kahit tayo, kami, mga gulang, di ba po ba, kahit sabihin natin ang anak natin ay lumayas, kahit lumayas yan, nasa isipan natin, minsan gano'n, hindi tayo makapagtulog. Bakit? Kahit yung anak natin suwail, pinalayas yan. Kita niyo po yung diba, the prodigal son? Hindi man doon nakasulat, pero alam po natin yung ama, nag-aalala siya. Ano na bang kinakain ng aking anak? Eh yung anak nga niya kumakain doon sa babuyan. Ay yung ama pa nga kaya natin? Di ba po ba? So ganun po yun, ano? Manumbalik po tayo. Pagsisihan po natin at higit sa lahat alalahanin po natin yung ating mga tinanggap, no? At isa pamuhay. Kasi po, yan po yung punta po natin sa 1 Thessalonians 2:13. No, nawala.
No? Yan po yung sinasabi ni Paul sa 1 Thessalonian. Kung paano nila tinanggap yung salita ng Panginoon at hindi lang pinakanggan, tinanggap din po nila. Ano? So yun. So dito binibigyan tayo ng Panginoon, mag-repent tayo, i-restore uli natin yung bagay, no, yung tinanggap natin, no, yung pinainggan natin na mawawala na. Amen po ba? Lahat po tayo dumadaan sa pagsubok. Walang Kristiyano, I believe, na hindi dumadaan sa pagsubok. Kaya nga po, no, katulad itong Sardis, no, ito po yung problema nila. Akala nila wala silang problema. No, dahil masyado na silang kampante. Pero ang totoo, yun ang nangyari. Ano? Sila'y buhay, pero ang totoo sila ay patay. Amen? Sige sa 4-5. Nawala po yung ano, no? Sabi po dito, sa 4 and 5, you have a few names even in Sardis who have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. So amen. So ito, no? Sabi po dyan, ano? You have a few names even in Sardis. So ibig sabihin, sige po sa Tagalog po natin. Tagalog 4 and 5. 4, verse 4. Yan. Revelation 3 po yan, ano? Dahil maganda at marangal ang paikutunan pa. Revelation 3, chapter 4 and 5. Yan. Sa 4. Sabi dyan, ngunit mailan sa inyo dyan? Yan, mailan daw. Doon po sa Revelation 2:40, sa Pergamos, sa Church of Pergamos, saka sa Church of Thyatira, sabi po doon, no, may ilan doon na masasama sa karamihan ng mabubuti. A few bad, no, and a few bad among the good. Dito kabaliktaran. No? A few good among the bad. Mas marami yung mga Kristiyano talagang hindi totoo. So sabi po dyan, ano? Tapos sabi po dyan, mag-ingat mapanatiling malinis ang kanilang damit, kaya't kasabay ko. Ito pong Sardis, Philadelphia, lalo na po itong susunod na Laodicea, ang karaniwan po nilang mga produkto po dyan ay damit, textile, no? Mga damit. Di ba meron po nakalimutan ko dito, no? Sino po yung nakasama ni Paul na babae, na mag-asawa? Di ba po ba? Yung trabaho nila ay yung pagdaday, yung pagkukulay ng damit. So iyan po yan. Isa po sa mga ano yan, produkto po dyan sa Sardis, yung textile, no? Yung paggawa ng mga damit. Kaya sabi po dyan, sinabi ng Panginoon, no? Sa dis na mag-ingat, mapanatiling malinis ang kanilang damit, kaya't kasabay ko sila maglalakad na nakasuot na puti, sapagkat sila'y karapat-dapat. So ibig sabi po dito, no, doon sa Sardis, sa Church of Sardis, may ilan na pinapanatili ang kanilang damit, no? Ano ibig sabihin po noon? Yung damit po na puti, ano po ba yun? Ano po ang representasyon noon? Yung righteousness ng ating Panginoon Kristo. Righteousness po yun. No, may ilan sa church na Sardis na kung saan hindi pa defile ang kanilang damit. Ano po yung damit? Yung righteousness, ibig sabihin yung kanilang pamumuhay. Amen? Nawa sa atin, doon naririnig natin yung mga nakaraang taon, defile. But ito po yung sinasabi ng Panginoon, Wag tayong maimpluwensyahan. Although nasa mundo tayo, pero wag tayong maimpluwensyahan nung ibinibigay na mundo. Wag tayong maimpluwensyahan nung ating mga kaibigan, kabarkada, minsan ka-churchmate, ka-church. No? Na kung saan madidefile yung ating, ano ba yung una? Pag-uugali. Yan, yung acting character. Amen?
Yan ang sinasabi dito ng Panginoon. May ilan dyan sa inyo sa church, no? Na hindi pa narurumihan ng damit. Kaya sabi ng Panginoon, kaya't kasabay ko sila maglalakad na kasuot ng puti, sapagkat sila ay karapat-dapat. Yan ang sabi ng Panginoon, no? So sa Matthew, kahit di na po natin mapunta sa Matthew 22, na doon po yung the wedding of the feast. Wedding of the feast, di ba po ba? Yung isang ama, merong kasalan ng kanyang anak. So nung panahon noon, pag may kinakasal, I believe sa ngayon din naman, no, yung mga ninong at ninang, di ba po ba, yung mga abay, yung ano, di ba, nag-sponsor ng damit ay yung ikakasal. So nung panahon noon, hindi lang po mga ninong-ninang, lahat. Kaya sabi doon ng Panginoon, nung yung tatay, tinignan niya yung kasiyahan, merong isang taong hindi nakadamit. Sabi niya, kaibigan, anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka nakadamit? Pangkasal. Hindi siya nakapagsalita. Kaya ano sabi ng tatay? Gapusin yan. Itapon sa labas. Hayaan mo mangalit ang kanyang mga ngipin. Amen po? So yun din, no? Sa Revelation 7, ganyan din po sabi sa Revelation. Punta po tayo sa Revelation 7, 13 and 14. Ito po yung pinakamaganda. Yung damit, no? Puting damit na sinasabi ng Panginoon. Sabi dito, tinanong ako ng isa sa mga pinuno, sino mga tao nakadamit ng puti at saan sila nanggaling? 14. Ginoo, kayo po ang nakakaalam, ang sagot ko. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa gitna ng matinding kapighatian, linis sila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Amen. Yung damit po, no, kino-cover po yung ating body para hindi makita yung ating nakedness. Ganon din po sa ating spiritual. Amen po? Sinusuotan tayo yung righteousness ng ating Panginoon para pagharap po natin sa Ama, sa paanan ng ating Ama, no, kasi maghahanap ang Diyos Ama ng righteousness. Kaya nga po sa Ephesians 2:8-9, hindi tayo masisave ng alin daw? Ng ating mabubuting gawa. Yung mga ng mga ating mabubuting gawa. Kailangan kaninong gawa? Yung perfect na gawa sa ating Panginoon Kristo. Pag yan hindi nakita sa atin, sa paanan, no, nandun tayo sa paanan ng Ama, hindi nakita yung righteousness of Jesus Christ sa atin, sa tingin nyo, saan tayo? Dahil po ba? Kaya dito, ini-emphasize dito ng Panginoon, no, may mga ilan dyan, kahit ilan sila, kahit ilan na lang sabi sa church, napapanatili pa rin nilang maputi ang kanilang damit. Kahit ilan na lang sa church, nagpapatuloy sila ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Nawa sa JCM Church, no? Huwag namang ganun. May iilan. May iilan, no? Nawa lahat. Sangayon po ba kayo? Agree po ba kayo sa akin? Ito po. Sige po. Sa 5. Sa 5, verse 5. Sige po, verse 5. Ang magtatagumpay ay magdadamit ng puti. Yan po yun, di ba? Magdadamit. At hindi ko kailangan aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kilalanin ko siya sa harap ng aking ama at ng mga ito po. No? Medyo ano ko lang po ito. No? Sige po, 5. Hindi ko aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Ito po, no? In ancient time, no, hindi lang po dito sa Sardis, may mga city na kung saan meron silang registrar o register, no? Name po yun na naka-register ng kanilang mga, kasi nung panahon pa naman hindi pa ganun karamihan ng tao, no? Hindi tulad nga ba sa Olongapo, di ba po ba? I believe million na siguro, no? So may mga time na, sa isang barangay, sabihin natin gano'n, no? Meron silang naka-register lahat ng pangalan ng tao. Ngayon, pag namatay na, bina-blot out nila. Kasi papatay na eh. Ganun po nung panahon. Kaya sinasabi dito, no? Dito po, ito po yung kaugnayan nito. Kaya sinabi ng Panginoon, hindi ko aalisin at hindi ko kailanman aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Ito po nangyari sa mundo. Noong panahon ng ancient time, may register book. Nakasulat ang pangalan, kung ilang populasyon, no? Siyempre, pag namatay, tatanggalin ang pangalan. Pag may pinanganak, ilalagay ang pangalan. Di ba po ba? So, yun yun, ano? Sa ancient time. Dito sinasabi naman dito ng Panginoon, Book of Life, no? So, ano po ba ibig sabihin dito ng Panginoon?
So dito ang tanong ko lang po, no, kasi ito yung karamihan natin tinatanong. Pag ako ba nagkasala, nung tinanggap ko ang Panginoon, no, nung tinanggap ko ang Panginoon sa Kristo, karamihan na sinasabi natin, ang pangalan ko ay nakasulat na doon sa kalangitan. Paano pag ako'y tumalikod? Yan. At sabihin natin, tumalikod talaga ako. Ibig sabihin, tatanggalin ng Diyos ang aking pangalan? Yung bang idea? Ayun po bang idea dito? Ang idea po ba dito na kung saan ang ating Panginoon Kristo nandun sa upuan, may malaking eraser at bura ng bura? Pag bumalik ka, susulat ulit. Pag tumalikod ka, bura na naman. Ganun po ba? Hindi po ganun. Ang idea po dito, kailangan po mabasa po natin yung konteksto. Kaya po minsan dapat babasahin po natin yung context. Context, yung kabuuan po. No? Hindi lang tayo kukuha ng text. Kasi pag kinuha mo yung text, inilagay mo dyan, hindi tatayo mag-isa yan. Kailangan buo yung konteksto. Ang sinasabi dito ng Panginoon, no, ang magtatagumpay daw, no, yung assurance. Assurance. Kaya ano sabi doon sa una? Inaakala mo ikaw ay buhay, pero patay. Pero sinabi sunod na verses, ang sabi noon, pag alabi mo yung natitira, may natitira pa pala. May pag-asa pa pala, may natitira pa. Kasi ang sabi dito ng Panginoon, yung assurance na hindi ko tatanggalin. Amen po? No? Huwag natin isipin na, kasi po, mamaya may bibigay po ako ng example po dyan, ano? Yan po sinasabi dyan ng ating Panginoon, yung assurance, ano? At kailangan din na alamin natin yung sinasabi talaga, yung word, no? At bakit nakakonekta, bakit kinonect sa isang word, no? So yun po yan. So, dito po, no, mababasa po natin, kahit di na po natin puntahan, ano, marami tayong mababasa na book of life, no? Halimbawa sa Revelation 2:20, nandiyan po yung book, totoo po ang book of life at bubuksan po iyan. Bubuksan po iyan, no? Nakalagay po sa Revelation 20:12. Sige nga, puntahan nga po natin. Revelations 20:12. Revelations 20:12. Yan. Nakita ko nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak. At binuksan ang aklat, binuksan isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Kita niyo po yun? Tayo mga Kristiyano, kailangan tanggapin natin yan, mayroong book of life. Bubuksan at bubuksan yan. Amen po ba? Ganun po sa Revelation, dyan po, 15. Punta lang po tayo ng 15. Diyan lang po. Revelations 20:15. Sige, 15. Sabi diyan, itinapon sa lawa ng apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. So yung book of life, no, nagdedetermina kung saan po ba tayo. Nasa kanya po ba tayo o matatapon tayo sa impyerno. So ganyan po ka-importante, no, yung book of life. No? Ganon din naman sa Luke 10:20, sige po kahit di na po natin puntahan, doon malalaman natin pag ang ating pangalan ay nakasulat na, di ba po ba, nandoon yung great joy. Kasi nga po, ito yung mga inutusan ng ating Panginoon, tagdadalawa sila, nang bumalik sila, tuwan-tuwa sila, kasi sabi, napalayas nila yung mga demonyo. Di ba po ba? Pero sabi ng Panginoon, mas dapat kayong matuwa, kasi yung pangalan nyo nakasulat na. So yun po yun, no? So talagang dapat may great joy. Talagang nandoon yung great joy, ano? Ngayon magbibigay po ako ng example, katulad po, na nakita ko lang po ito. Hindi ko alam kung narinig nyo na po ito. Si Charles Templeton. Si Charles Templeton po, no, associated po siya, dati po siya nakasama ni Billy Graham. In early years ni Billy Graham. Itong taong ito, marami siyang, talagang napakainit niya. Napakainit niya sa Panginoon. Marami siyang naisama sa church. Hanggang isang araw, sabi niya, atheist na siya. Hindi na siya naniniwala sa Panginoon. No? Talagang dininay niya na si Jesus Christ. Walang Diyos. Hindi totoo yan. At anong sabi niya? No? Naaawa siya doon sa mga inakay niya kay Kristo. At ngayon, yun ang gusto niyang mabalikan. Yung mga inakay niya kay Jesus Christ, kailangan makuha niya, mailabas niya doon. Kita niyo po yun.
Ngayon, dyan po papasok ang tanong. Nagkaroon sila ng debate, Nagkaroon sila ng debate. Na-save ba talaga siya? O hindi? Kasi gano'n na nangyari. At the end of the day, gano'n na nangyari sa kanyang buhay. Ayan po ba? So, unang conclusion, dalawang conclusion, maaari dumating sa isa sa parte ng kanyang buhay, siya ay na-save through human appearance. Tayo po gano'n. Na-save yan. Bakit? Kasi tira mo, ang dami niyang dinala sa church. Masyado siyang magalang, masyado siyang mabuti, umaaten, lahat inaatanan. Save yan. In human appearance sa pamagitan ng ating mata. Amen po. Pangalawang conclusion, hindi niya in-honor yung alin? Hindi niya in-honor yung warning. Yung warning do sa Bible, na dapat tayo patuloy tayong lumalakad. Amen po ba? So ito yung mga hindi niya, yung patuloy tayong magtiwala kahit hindi natin nauunawaan. Na kailangan meron tayong malalim na pagkakilala sa ating Panginoon, Yung ating pananampalataya matibay. Yun po yung mga nawala. Ang tanong ko, ito po ang sa akin. Sa umpisa pa lang, hindi niya na talaga tinanggap. Kasi hindi ko alam kung bakit siya maraming hinikayat. Katulad po doon sa Acts, yung dalawang mag-asawa. Sa tingin nyo, bakit sila nagpunta sa church? At nung nalaman niya yung binigay niya yung kanyang mga lupain, di ba ginawa din nila? Ibinenta nila, pero kinuha nila, kinupitan nila. Kanila yun pero kinupitan nila. Ano nangyari? Namatay sila. So sa umpisa pa lang, meron na silang personal na agenda. Ganun po yung nangyari dito para sa akin po, Kaya tayo po, pag sinasabi natin, paano yan? Ibig sabihin, hindi na save yung tao kasi tumalikod siya. Nung unang init-init niya, tapos ngayon tumalikod na siya. Sa umpisa pa lang, hindi niya talaga tinanggap. Kasi kung tinanggap, di ba po ba, sabi doon sa Bible, kung tayo po, tinanggap natin ating Panginoon Kristo, patuloy tayo. Magpapatuloy tayo. Ayan po ba? Sabi doon, yung mga nakipag-isa sa ating Panginoon, di ba po ba, magpapatuloy. I believe walang Kristiyano na kung saan ay nakatanggap niya, na-receive niya, pero hindi siya nagpapatuloy. Kung meron man, masakit po yun. Ngayon, para sa akin po, wala po ako sa posisyon. Wala po ako sa posisyon. Kasi po, ang nakakaalam po nito, kaya nga sabi ko sa inyo nung una, yung unang conclusion nila, they are saved by human appearance. Kailangan tayo po, alam natin na tayo ay saved. Kasi po, pagharap po natin sa Ama, hindi naman siya at ako, kundi ang Ama, ang Panginoon Kristo at ako. Yun ang dapat. So, paano ko malalaman na ako ay saved? Pag nasa akin talaga ang ating Panginoon Kristo. Kung ako'y nagpapatuloy, kung ako'y patuloy na nagtitiwala kahit hindi ko maunawaan. Patuloy na ako nandoon na pinag-aaralan kong salita. Diba sabi doon, seek first. Seek. Pag sinabing seek, pag sinabing seek, hindi mo lang siya hahanapin. Nandun magpupursigi ka. Maglalaan ka ng oras para paglaanan mo na makilala talaga siya. Ako po ba, kilala niyo po ba talaga ako ng lubusan? Hindi po ako taga-Olonga po. Pero kilala niyo po ba talaga ako? Pero mas lalo niyo po, paano niyo po ako mas lalo makikilala? I believe kilala na po ako ng iba, Kasi nga magkakasama na tayo. Di ba po ba? So ganun din ang ating Panginoon. Para mas lalo natin siya maunawaan, para mas lalo natin siyang magtiwala sa Kanya, patuloy tayong, magbasa po tayo ng salita. Amen? Patuloy tayong umatin sa mga ganitong gawain. Amen po ba? So yun po yan, Tapos dito po, sige po, dyan po. Mapapansin niyo po, nakita ako po, dalawang genealogy sa Bible na kung saan binanggit. Genealogies po, Genealogies. Una, yung genealogy ni Adam, sa Revelation, sa Genesis 5. Sa Genesis 5, nandoon yung genealogies ni Adam, from Adam at kung sino-sino pang mga anak, Hanggang I believe kay Noah, Pagdating sa Matthew 1, nandoon naman yung genealogy ni Jesus Christ. So Genesis 5, genealogy ni Adam.
Matthew 1, genealogy ng ating Panginoon Kristo. So ito po, no? Being born again of Adam. Yung ating unang kaya nga born again, pinanganak muli. No? Kasi yung unang kapanganakan natin, unang kapanganakan, by Adam, tao, walang kasiguruhaduhan ng ating pangalan ay nakasulat. Paano natin masisiguro pag ang ating pangalan ay nakasulat? No? Paano? If we receive Jesus Christ as our Lord and Savior. Yun po yun. Kaya nga sabi doon sa John 3, born again, kailangan mong ipanganak ng muli. Kasi yung una mong kapanganakan, walang kasiguruduhan, yung pangalan mo ay nandun sa Book of Life. Naunawaan niyo po ba? No? Being born again of Adam doesn't guarantee our name is written in the Book of Life. Being born again, born of Jesus Christ, give us the assurance. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, assurance. Pag tayo ay nakay Jesucristo. Amen po ba? Ito po yung sinasabi po dito. Hindi matatanggal ang ating pangalan. Assurance po yan ng Panginoon. Assurance po yan ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, patay ka, buhay ka, akala mo buhay ka, pero patay ka eh. Pero may natitira ka pa. Pag-alabi mo yan. Pag-alabi mo yan. Kapatid, may natitira pa. Pag-alabi niyo po yan. Huwag niyong hayaang mamatay yan, mga kapatid. Amen? So sige po, sa 6, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu ng Iglesia. Amen. No? So dito po, lahat ng pandinig. Buksan po natin tenga. Buksan po natin tenga. Nagpa-function po yan, I believe. So tanggapin po natin kung ano sinasabi ng ating ng salita ng Panginoon. Dito po, no, ano yung tinuturo sa atin dito sa Church of Sardis? Akala nila sila ay buhay, akala nila sila ay malakas, pero mahina pa sila kasi tutulog-tulog sila. Kasi akala nila kampante na sila. Akala nila buhay na sila porket napakarami nilang kayamanan. Sa panahon natin, akala natin na gano'n na lang ang buhay kasi marami tayong bank book, no? Marami tayong kumpanya. But then, alam niyo po, no? Patay pala. No? Patay ang kanilang spiritual na pamuhay. At ganoon din po, bantayan po natin. Mga Kristiyano po, bantayan po natin ating sarili na kung sinasabi natin, ay, hindi mangyayari sa akin yan. Naku po. Yan po ang bantayan natin. Ay, hindi mangyayari sa akin yan. Hindi ako mahihulog sa patibong Satanas. Yung oras na mismo na sinabi mo yun ang babantayan ni Satanas. Yun ang babantayan ni Satanas. Si Satanas, pag nagbigay yan ng mga temptation, kasi pag alam natin, si Satanas mismo yung nagtetempt sa atin, di ba po ba? Siyempre talaga aawayin natin. Pero ano ipapakita ni Satanas? Yung mga bagay na maganda sa ating mata. Yung mga bagay na kung saan mahuhumaling ang ating katawan. Yan. Kaya nga, bantayan po natin, ay, hindi mangyayari sa akin yan. Hindi ako magiging backslider o hindi ako tatalikod sa Panginoon. No? Pero marami pong nangyaring ganyan. Marami po. No? Ako nga lang po, meron po lang talaga, nung sa Saudi ako, ganyan po, may ilan po. Mga pastor pa po, nakita ako, pastor, na hindi sa kanya mangyayari na siya ay matitempt, no? Na mahuhulog sa bitag ni Satanas. Pero yun po nangyari, nahulog po siya. Kaya babantayan po natin yan. Bantayan niyo po yan. Huwag po kayo magbibitaw salita. Ay, hindi mangyayari sa akin yan. Akala niyo po. Kaya ang sabi po doon, huwag sino mang mag-aakala na siya ay nakatayo. Baka siya ay matumba. Ayan po ba? So yun doon, no? Tapos sa 7, dito po tayo sa Philadelphia. Isulat mo sa anghel ng iglesia ng Philadelphia, ito ang sinasabi ng banal na pagkatiwalaan ang may hawak ng susi ni David. Wala makapagsara ng anumang buksan niya at wala makapagbukas ng anumang sarahan niya. Ito po, Philadelphia. The name of Philadelphia means brotherly love. Kung titingnan niyo po sa mga, niyo po yan, ang meaning po niya sa Greek, brotherly love. At ito po yung pinaka-youngest city sa 7 churches po, no? At originally po, etong city na ito, no? Kaya po sabi diyan, binanggit po diyan, yung susi ni David, ang buksan ni Lord, open door. Pag nag-open ng door ang ating Panginoon, sabi diyan, wala makakapagsara. At yung sasaran, wala makakapagbukas. Kasi po, originally, ito pong city of Philadelphia, ang kaya po iyan tawag dito, mas kilala sila, kasi sinako po iyan, no? Kasi po, Turkey yan eh. Sinako po ng Greece yan.
Greece po yan eh. Kinahap ng Greece. No? Nung panahon pa ni na... kalimutan ko na. No? Kalimutan ko na. Basta yun, sinakop sila ng Greece, no? So, yung Greece, yung Philadelphia, ang pinaka idea nung sumakop dyan ay kailangan mapalaganap yung kultura ng Greece. Yung language, yung pamumuhay, yan. Kaya yung Philadelphia, kilala po iyan na bilang tawag dito, evangelist, something ganon. Evangelist calling, no? Kasi po, no, sinakop yan, no, parang, I believe, tayo rin naman, di ba po ba? May mga minana tayong mga kaugalian o kultura ng mga Hapon, Kastila, mga salita, di ba po ba? So, ganyan po yung Philadelphia. So, yan po yung pinaka, yung pagkaroon ng missionary, yan. So, lumago po iyan sa Philadelphia, no? Kumbaga, iyan po yung original na purpose nung sinakop ng Greece. Mapalaganap sa Philadelphia, yung lingwahe, yung kultura, yung paraan ng pamumuhay ng mga taga-Greece dyan sa Philadelphia, no? So, yan po yan. Kaya po kaya po mamaya, ito, may kaugnayan yung sinasabi dito ng Panginoon. Sabi dito, ito ang sinasabi ng banal, mayaman din po yan, no, na city. Ito ang sinasabi ng banal ng pagkakatiwalaan. Banal. So dito sinasabi kita niyo po, katulad po sinasabi ko po sa inyo, yung ang ating Panginoon, hindi niya pinapakilala na diretsuhan na siya ay si Jesus. Pinapakilala niya yung kanyang mga katangian. Ito sinasabi ng banal na mapagkakatiwalaan. Siya, ibig sabihin, siya ay banal. Siya ay banal at mapagkakatiwalaan. Mababasa po natin yan, di ba po ba, sa Revelation chapter 1, verse 13 hanggang, I believe, 19 o 18. Doon sinabi, di ba, nagpakita si ating Panginoon Kristo kay Juan, doon dinescribe ng Panginoon kung sino siya. I am the Alpha and the Omega, I am the Lion of the tribe of Judah, at kung I am the morning star. Diba po ba? Ako yung may hawak ng 7 bituin. Ako yung lumalakad sa mga lampara. So ayun po yan, no? Yung pagpapakilala ng ating Panginoon Kristo. Kaya sabi nito, ito ang sinasabi ng banal at pagkakatiwalaan. Yan po ang ating Panginoon Kristo. Ang may hawak na susi ni David, no? Ito po yan. So ibig sabihin, siya yung may hawak, siya yung may authority. Siya yung may hawak na susi, no? So, amen po. Nakasunod po tayo, ha? So, pag in-English po natin yan, sige, English nga po natin. Kasi may hanapin lang po ako, eh. So, nakikita niyo po ba yun? Minsan ini-English ko kasi po, hinahanap ko doon sa King James minsan. Pag may binigay sa akin si Lord na, bakit sinabi niya yun? So, hanapin ko yung translation. Di ba po ba? Inaway alam niyo po, gamitin po natin. No? Gamitin po natin. In the age of the church, Philadelphia, this thing has said you, he who is true. True. Sa Greek, sa ancient Greek word po, no, dalawa pong ibig sabihin niyan. Dalawa pong ibig sabihin niyan ng true. Una, pag sinabing true, ibig sabihin, not false. True nga naman, siyempre, not false. Sa pangalawa, ay ibig sabihin naman ng true ay not fake. So yan, not fake. No, di ba po ba? So ang ginamit po diyan yung pangalawa, ibig sabihin yung not fake. So ang ano po diyan yung kung mabasa nyo, aletinos, no? Sa Greek, no? Ang ibig sabihin po ay true, ibig sabihin ay real or genuine. Yan po ibig sabihin yan. Ayan po. So yun, so ibig sabihin, ang ating Panginoon Kristo ay totoo siya. So kung sinasabi niya kung sino siya. Di ba po, pinapakilala niya ang ating Panginoon Kristo doon sa gospel, sa purop gospel. Pinapakilala niya sa mga tao. Di ba po ba? So, yung pagpapakilala niya, siya nga ay Diyos, totoo po yun. No? He is real. He is real God and real man. Amen po? Kasi nga po, maaari masabi, Diyos siya, tapos naging tao. Sinabi niya siya, Son of God. Ganon din sinabi niya siya ay Son of Man. So parehas po yung totoo. Amen po? Sabi po dyan nung may hawak ng susi na David, dito po, kinuha lang po ito, yung quotation na po ito sa Isaiah 22. No? Sige, punta po natin sandali. Isaiah 22 verse 20 hanggang 23. Dito po, katulad sinabi ko po, dito po ini-express ng ating Panginoon Kristo yung kanyang kapangyarihan and authority. No? Especially to admit,
magpapapasok and exclude kung sino yung hindi tatanggapin. Kaya nga sabi po doon, yung bubuksan ko, ibig sabihin may papasok. Yung pagsasarang ko, wala makakapasok. Ibig sabihin, hindi ka makakapasok. Kaya po ba? Yun ibig sabihin natin pa Yesu Kristo. Kaya dito po, 22 po muna, 22. Isaiah chapter 22, verse 20. O sige, dyan na po, 22. Sige, dyan na po. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng sambahayan ni David. Ito po yun, wala makakapagsara ng anumang buksan niya at wala makapagbukas ng anumang sara niya. So, yan po yan, sa Isaiah. Di po ba? Sige po, sa 8 na tayo. Revelation, verse 8. Nabibilisan po ba kayo? Okay lang po. Kasi medyo mababa po, Kasi kailangan natin matapos. Kaya po dito, nalalaman ko, nawala. Sabi sa 8, I know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut it. For you have a little strength, have kept my word, and have not denied my name. So ito yun, So alam ng Panginoon, Yung mga katulad niyo sinasabi na ng mga unang mga churches, ganyan po sabi ng Panginoon, I know your works, Alam ng Panginoon. Yung mga Kristiyano sa Church of Philadelphia, they serve God in difficult circumstances. Amen po? Katulad po sa halimbawa sa Church of Smyrna. Yung Smyrna kung saan, o sa Smyrna kung saan nandoon na they give their faith to God unto death. Di po ba? Sabi po doon, nandun kanina pananampalataya kahit na patayin sila. Di po ba? So ganito po yan. So yan po yan, kumbaga, alam ng Diyos na yung ating kalagayan, yung sitwasyon natin sa gitna ng mundo, sa gitna dito ng city, ng paglabas natin po dyan, alam ng Panginoon. Yung mga circumstances, yun po, mga problema sa ating buhay, pero nandoon, patuloy pa rin natin pinagsisilbihan ng ating Panginoon. Di ba po ba? So yun, Sabi po dyan, kaya nga sabi ko doon na little strength. Sabi doon, for you have a little strength. Ito daw, little strength, sabi ng Panginoon. So, dyan po, pag sinasabing little strength, ibig sabihin po yan, kahit po yan little strength, pero yan na strength na ating Panginoon, perfect po yan. Amen? Perfect po yan. Kasi sabi po sa 2 Corinthians 12:9, di ba po ba? Sige, puntahan po natin. 2 Corinthians 12:9, For my strength is perfect in your weaknesses. Tama po ba? And he said to me, my grace sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. So yun po yan. Kahit maliit yung sinabi doon, you have a little strength, perfect po yan. Amen po? Kahit tayo po, ano man pong meron tayo na ibinigay sa atin ng Panginoon, perfect po yan. Basta galing po sa ating Panginoon. Amen po? Ayun. Just nyo naman ako. Ayun, so yun po, So yun, sabi po dyan, kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto. Di ba po ba? Sige po, iano natin sa Tagalog. Naalam ko ang mga ginagawa mo, alam ko. Kaya't naging tapat ka sa akin, kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ni naman. So katulad nga po sinabi ko po, yung church po ng Philadelphia, ang pinaka-origin po, yung purpose po na, para po ma-evangelize o para mabago yung kanilang kultura, papalitan. So ganun din po yan dito sa ating Panginoon. Kaya sinabi niya dan, binuksan ko para sa yung isang pinto. Ibig sabihin, opportunity po ito para sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Amen. Yun po yung ibig sabihin dyan, Kaya sinabi po dyan ng Panginoon na yung binuksan ko isang pintuan, Ito po, it speaks of evangelistic opportunity, So mababasa po natin yan sa 1 Corinthians 16:9, kahit di na puntaan, si Paul po, di ba po ba? Tsaka sa 2 Corinthians chapter 2, verse 12, tsaka sa Colossians chapter 4, Dito sinasabi ng Panginoon, na kung saan binuksan niya yung pintuan para magbahagi ka. Opportunity po para magbahagi po tayo. At i-grab po natin yun. By faith, kaya po natin yun.
Ayan po ba? Minsan may nagtanong sa isang pastor, Pastor, gusto ko pong maging maging effective na isang Kristiyano para alam niyo po yun, yung may maidala ko sa Panginoon. Tas nagtanong yung pastor, ano ka ba? Ano bang katayuan mo? Sabi, estudyante po ako. Estudyante ka? Yung katabi mo sa upuan, Kristiyano ba yun? Sabi ng estudyante, hindi ko po alam eh. Balikan mo, puntahan mo. Sa kanya mag-umpisa. Sa kanya ka mag-umpisa. Yun po yung sinasabi doon. An open door, opportunity to share the gospel. Minsan po, nakaraan lang ako, kami po nagpunta ng Harbour Point. So nakasakay po kami sa taxi. Kahit po sa maliit, sa kakaunting oras, kahit mabilis yan, open door po kasi yun eh. Doon sa taxi driver, na malaman niya na merong Jesus, na merong Diyos na buhay. Kasi napag-usapan po, yung mga kaugalian, something ganon. So opportunity po yun. Nagtaxi kami kasi sobrang init. Kita mo, kaya nagtaxi kami para komportable. Pinaupo kami ng Diyos doon sa isang taxi na malakas ang aircon, hindi lang para kami maging komportable. Pinakasay kami kasi nag-open siya ng door para maibahagi yung salita. Minsan ganyan po tayo. Ang Diyos, si Lord nag-open niya ng door para sa atin. Pero madalas tayo ini-ignore. Sinasarado natin. Kaya sabi ng Panginoon, yung pagbubuksan ko, wala makapagsara. Pero yung pagsasarang ko, wala makapagbukas. Binuksan ni Lord yung harapan ng pinto, nasa harapan natin. Pero tayo yung nagsasara. Lord, ayoko. Kaya ito po yung sinasabi ng Panginoon. Opportunity, na may bahagi natin yung salita ng Panginoon. Sige po, sa 9. Tingnan mo. Palalapitin ko sa iyo, paluluhurin ng mga kapunti sa Satanas na nagpapanggap ng mga Hudyo, ngunit hindi naman. At sa halip ay nagsisinungaling, malalaman nilang minamahal kita. 10. Sapagkat nagtiyaga ka, gaya na inutos ko sa iyo, ingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Persecution po, Persecution. Sabi diyan sa buong daigdig. Pag darating po sa atin, actually, sa ibang mga Kristiyano, sa ibang bansa, ako po may nakita po ako, sa ibang bansa, hindi ko lang po babanggitin, pero sa Asia po siya, doon po kami sa Singapore. Yung mga churches po, maliliit po na churches, siyempre mga Kristiyano, doon po talaga nakita, talagang sinunog nila yung church, pinatay nila yung pastor doon sa kalsada, kita niyo po yun. Sabi dito ng Panginoon, iingatan kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat daw ng tao. Lahat. Sa lahat. Sa buong daigdig. Darating po sa atin yan. Sa iba, dumarating na yan. Mapalad tayo dito. Malaya po tayo nagsasalita. Amen? At yung persecution na sa Panginoon, iingatan po tayo. Nandiyan po yung garantiya na kung saan ay ingatan tayo ng Panginoon. Amen po? Sige po sa 11. Sabi po dyan, darating ako sa lalo madaling panahon, kaya't ingatan mo ang mga tagubilin ko sa iyo upang hindi maagaw ni numan ang iyong gantimpala. Ayan, sabi po dyan, darating ako, kaya nga ating Panginoon, kaya sabi nga ito, di ba may persecution, pero sabi ng Panginoon, darating ako sa madaling panahon. Kailan ba yung madaling panahon? Madaling panahon. Kailan po ba yan? Hindi natin alam. Pero dito sinasabi ng Panginoon, maging handa. Bakit? Kasi darating siya. Amen po? Ganun na nangyari sa tama po ba? Sardis? Hindi sila naging handa. Kaya nga sabi ng Panginoon, ako'y darating na parang isang magnanakaw na hindi mo alam. Nainiwala po ba kayo, ang Diyos ay darating? Darating siya, pero dapat maging handa. Hindi tayo tutulog-tulog. At ingatan ng mga tagubilin ko sa ano ito tagubilin? Ito po yung nasa verse 8. Nasa verse 8 po nito. Ito po yung sinasabi na kung saan ako lang po, na kung saan yung evangelistic opportunity, na kung saan binuksan ng Diyos yung open door, tapos yung pagiging reliance po natin, yung meron tayong little strength, pero perfect strength po pala yun, dahil sa Panginoon. So mag-i-rely tayo pagdating sa
yung mga pangailangan natin, yung wisdom, strength, protection, i-rely po na, ibig sabihin magtitiwala tayo sa Panginoon at hindi niya tayo pabayaan. At yung ating pagiging tapat sa Kanya, no? Nandun, sinabi po doon, for they have kept my word, no? Iningatan natin ang Kanyang salita at hindi natin dininay ang Kanyang pangalan. So yun po yan, sinabi dito na, sa iyo upang hindi maagaw ni naman ang inyong gantimpala. Ingatan daw natin, yun po yun, ano? At sabi dito, hindi maagaw ni naman ang gantimpala. Maagaw po ba yan? Maagaw, hindi po maagaw yan. Ibig sabihin po dyan ay ibibigay sa iba. Kasi bakit? Iniwanan mo na. Hindi yan ninakaw, hindi yan na-stall. O tama. No? Ibibigay yan sa iba. Amen po ba? Yung salita, yung pangako ng Diyos, mapangyayari yan. Gawin mo o hindi mo man gawin, no, yung parte mo sa kingdom ng Diyos. Mapangyayari yan. Pero ang masama nito, yung gantimpala na nakalaan para sa iyo, ibibigay yan doon sa karapat-dapat. Sa tingin nyo, yung mayaman, nung umalis siya, bakit niya iniwanan ng tagsasalapi yung kanyang 3 alipin? Bakit niya iniwanan? Kung talaga mapagkakatiwalaan. Yung pangatlo, ano sabi? Natatakot ako sa inyo kasi ganyan-ganyan kayo, kaya binaong ko. Kita niya po yun? So, dahil hindi ka mapagkakatiwalaan, sabi ng Panginoon, yung natitira pa sa iyo, kukunin yan. At ano sabi doon? Ibibigay doon sa 2. Yan po yan. Huwag po natin hayaan, yung reward po natin ay ibigay sa iba. Atin yan. Sa inyo yan. Panatilihin niyo po yan. Kaya sabi diyan, kaya't ingatan mo ang mga tagaubilin ko sa iyo. Yun po yun sa verse 8. Pag ang Diyos nag-open ng door to share the word, i-grab po natin yun. Humingi tayo ng wisdom and strength. Kaya nga sabi doon, yung little strength mo, perfect yan kasi galing sa akin yan. Amen po ba? So yun po yun, ano? Ano po ba? Tapos sa 12, sige po, 12. Ang magtatagumpay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos at hindi nalalabas doon. Iukit ko sa Kanya, sige po, sa Kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng Kanya lusod. Ito ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit buhat sa aking Diyos. Iukit ko rin sa Kanya ang aking buong pangalan. Amen. Ito po, pilar. Pag sinabing pilar, ano po ba to? Ano ibig sabihin to, no? Yung ibig sabihin to, yung strength, stability, no? Yung karangyan, no? Karangalan, pilar. Bakit po sinabi po dito, balikan po natin. Bakit pilar? Bakit? Kung pupuntahan niyo modern day Turkey po ngayon, di ba, puntahan niyo, i-google niyo po, no? Halos lahat ng mga temple doon, ang natira ay ano? Pilar. Bakit pilar? Kaya ito sinasabi ng Panginoon, ang magtatagumpay gagawin ko isang haligi na isang templo, pilar po. Kung tayo po, lahat po tayo, bawat isa pilar. No? Kung tayo na sa pundasyon ng Panginoon, gumuho man yan, yung nasa paligid natin, mapuno, maggera man dyan, magtagutom, o kung ano man, magkasakit man dyan. Pero tayo po, isang pilar na nasa pundasyon ng Panginoon, anong sabi dyan? Nakatayo. Kaya kung titignan nyo yung mga ruins, yung mga pilar, kahit gaano kataas nakatayo. Kasi nakatayo sila sa matibay na pundasyon. Ito pong pilar. Itong bumubuhat na to. Sino bumubuhat po dito? Yan pong pilar. Yan. Nakita niyo po yan? Ito. Yan po ang bumubuhat dito. Kahit sa ilalim. Sa church, ganun din po. Sa church, ganun din po. Ay, niwala po ba kayo? Sa church, ganun din po. So, yun nga po sabi dito, pillar holds up the building, no? And the only thing supporting the pillar, sino sumusunod sa pillar? Yung foundation. Sino yung pundasyon? Ang ating Panginoon, yung kanyang salita. Para mapanatiling ating katatagan, sa pamuhay po natin, para tayo ay manatiling nakatayo. Amen po ba? Hindi po ba kayo nagtataka? Ngayon po, no, yung mga pillar, talaga pinapatindi nila yung kahit lumilindol, makikita niyo po yung mga building. Gano'n katindi ang pilar. Iyan po ang idea po dito ng ating Panginoon. Bakit sinabi niya magtatayo, gagawin ko isang haligi?
Sabi to, at hindi na siya lalabas doon. Bakit sinabing hindi lalabas na? No? Noong panahon na, yung Turkey, kahit sa panahon po natin ngayon, no, madalas po lindol dyan. Madalas po lindol dyan. No? Sa city of, lalo sa Philadelphia. Saan po ba tayo? Philadelphia, tama po ba? So ngayon, sa city na yan, kasi marami mga dyan mga templo Dikit-dikit ang templo dyan. So pag lumilindol, nagsishake, naglalaglagan ng mga bato, at lalo na pag mga aftershock. So yung mga tao, lumalabas ng city. Ando sila sa open. Ngayon, pag kalmado na, babalik ulit. Yun po yung ibig sabihin dito ng Panginoon. Kung gusto mo ng tunay na kapayapaan, kung gusto mo makalaya ka talaga, At yung tunay na kapayapaan, tunay na kaligtasan, ay nasa ating Panginoon. Hindi mo makikita sa labas yan. Kaya sabi dito, at hindi na siya lalabas doon. Kasi nandoon na yung kaligtasan. Nandoon na yung kapayapaan. Nandoon na yung tunay na kaligayahan. Hindi na siya lalabas. So yun po dito sinasabi ng Panginoon. Nanonood po natin? Hindi na siya lalabas doon. Iukit ko sa kanya ang pangalan. Yung mga poste po kahit sa panahon ngayon, di po ba? Minsan sa mga puno, inuukit nyo yung Jimmy Love Bing. Yung mga ganun, ukit-ukit. Ganon din po yung pilar. Noong mga panahon nun, pinapaganda po nila yung pilar. Ewan po, minsan i-google niyo po. Minsan pa, nilalagay na yung pangalan na isang kilalang tao, nagbigay sa kanila ng tulong doon sa isang pilar para pagpasok nila doon, maalala nila yung tao. Iyan po iyan. No? At ang pangalan ng kanyang lungsod, at ang bago ito po, marami pong bagong pangalan, Ito ang bagong, sige po, Jerusalem, nababa mula sa langit, buhat sa aking Diyos, iukit ko rin sa kanya aking bagong pangalan. So ang ating Panginoon, marami siyang bagong pangalan, mga pangalan. Amen po. Ibig sabihin po dito, yung pangalan na ito, katulad po na doon sa isang church, yung pangalan na ito, iukit ko sa isang bato na ikaw lang ang nakakaalam. Ano ibig sabihin nito? Meron po tayong deep relationship dapat sa ating Panginoon. Amen po? Ano naman po natin? Sige po. Yun, sa 14. Ang lahat na may pandinig ay makinig, sinasabi Espiritu ng Iglesia. Amen. So, yan po yan, So, ayun po, katulad sinabi niya, lagi po sinasabi diyan, makinig. Napaka-importante po niya, So, sa atin po, matutunan po natin diyan. So, kung magiging katulad po tayo ng Philadelphia, Church of Philadelphia, nawa, nandoon na yung ating pundasyon, Yung ating pundasyon ay ating Panginoon Kristo, Yung kanyang salita. At nandoon na dumedepende po tayo sa kanyang kalakasan. Kahit na little strength po yan, perfect po yan. Amen po ba? Agree po ba kayo? Para sa ating Panginoon. Amen? Tapos sa 14 po, dito sa Church of Laodicea, ang lahat na may pandinig, makinig sa sinasabing Espiritu ng Iglesia. Sige po, 14. Isulat mo sa anghel na Iglesia sa Laodicea, ito sinasabi niya sa pangalan na may Amen. Ito, bagong pangalan naman ng Panginoon. Amen. Ang matapat at tunay na saksi ay siyang pinagmula na lahat ng nilalang ng Diyos. So, amen. So, ito po, 2 Corinthians, puntahan natin bakit sinabi ito ng Panginoon. 2 Corinthians, chapter 1, verse 20. Yan po yan. Second Corinthians, chapter 1. 2 Corinthians, chapter 1, verse 20. Yan. Sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako. At sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Yes. Sige po, English po natin. Yan. For all the promises of God in Him are yes. And in Him, amen. To the glory of God through us. So, di ba, may kanta po, I believe may kantang yes and amen. Di po ba? So, yun po yun, So, pag sinabing amen, pag titingnan nyo po sa translation, sa Greek word, ibig sabihin po yan, so be it. Mangyari nawa. Di po ba? Basta pananalangin natin, yan ang sinasabi natin. Amen, amen. Mangyari nawa. It is done. So, amen po ba? Amen. So, yan po yan, So, sabi dyan, sige po, balik po tayo, Revelation 3:14. Bilis yan ko lang po, 3:14.
sulat mo sa Angelo Iglesia, sinasabi yung pangalan na Amen, matapat at tunay na saksi. Yan po ang ating Panginoon. Tunay po siya, tapat po siya na saksi. At siyang pinagmumula ng lahat ng nilang ng Diyos. So, amen. So, sa Kanya po. Dito po, no, pakinggan nyo mabuti, baka maano po kayo, ma-disalign, ma-disaril, ano? At siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. So, hindi po ibig sabihin ito ng beginning, beginning, ibig sabihin po niyan, siya ay ruler, source, or origin. Hindi po yan ibig sabihin na kung saban by sequential. Halimbawa, sa number, number 1, 2, 3. Anong una? 1. Tama po ba? So, hindi po yan, Hindi po si Jesus Christ ang unang created. Hindi po siya unang nilikha. Siya ay nandoon na bago pa likain. Amen po? Naunawan niyo po? Kaya sabi niya, at siya ang pinagmulan, kasi baka mamaya, pag hindi niyo po alam, si Jesus Christ pala pinagmulan lahat ng nilalang ng Diyos. So, ibig sabihin, nung nilikha siya, sunod-sunod na, hindi po by sequential, no? Ibig sabihin lang dito, pinagmulan, source, or origin. Amen po? Naunawaan po natin, Naunawaan po natin. Naunawaan niyo po, ba? Amen. So, yun po. So, konting background lang po sa Laodicea, no? So, Laodicea, alam naman natin pag itong Laodicea, binanggit to, alam po hindi malilimutan natin dyan na word, lukewarm. So, maglalagay lang po muna ako ng konting background, no? So, Laodicea. Laodicea po, siya po, importanteng city po yan, the wealthiest, no? Sa 7 churches. Wealthiest po, pinakamayaman po yan, no? Laodicea. Paano siya lagi pinakamayaman? Kasi, una, sa city na, nandiyan po yung financial wealth o yung banking industry. Nandiyan po yan. Noong panahon yan, sila po yung pinakamalawak, no, na textile industry. Diba po, yung mga tela o ano man. At ganoon din po, sila lang din po yung lugar na kung saan, lahat po ng minamanufacture po nila, dyan po sa Laodicea, binabahagi po yan sa buong mundo. Kaya po, sila po ang pinakamayaman na city noong panahon na yan, Ngayon din, marami silang medical school. At isa sa prideful po nila, yung paggawa ng ointment. Ointment po sa mata, na kung saan, lalo na po sa may magili dito, na kung saan nagpapagaling para mas lalo kang makakita. Halimbawa, may something, may butlig, o something, may parang bukol, something ganon. Basta sa mata, para mas lalo kang makakita. Ngayon, kaya po nilagyan ng background para po maunawaan natin mamaya yung sasabihin ng ating Panginoon Kristo. So sa Laodicea, nung dumating ng panahon, dumating minsan na siyang pagkakataon, yung Laodicea, nung panahon na lumindol, nagiba po lahat. So ang ginawa, dahil mayaman sila, hindi sila humingi ng tulong. Nang panahon na yan, sakop na sila ng Rome. Hindi sila humingi ng tulong sa emperor. Tinayo nila ang kanilang sarili sa pamagitan ng kanilang mga resources. Ganun kayabang ang Laodicea. Ganun kayabang ang Laodicea. Tinayo nila ang kanilang sarili lang, sikap at kayamanan. Kasi nga mayaman sila eh. So yan po yan, Pero ito lang, may silang problema. Tubig. Pinagkukunan nila ng tubig. Yung tubig po nila, dahil wala silang mapagkunan ng tubig, nanggagaling pa ang tubig nila doon sa parting north, 6 kilometer. Basta isang lugar po yung city, Hot spring po yon, doon sila kukuha. Kasi doon patuloy ang tubig eh. Ang problema lang hot spring. So gumawa po sila ng aqueduct. From north, papunta sa kanila, gumawa ng aqueduct. Hot spring. Pagdating sa kanila, eto po yun. Lukewarm. Sino na po ba dito nakapagkape na ang gusto ng tubig ay lukewarm? Ako minsan nagalit ako. Bili akong kape. Sabi ko, kape gusto ko talaga yung mainit. Ngayon, binigay sa akin, siguro may natirang maligam kaya ako. Hindi ko pa hinigop eh. Pumunta kami sa food court, doon ko ininom. Naku, talagang maidudura ako. Sa galit ko, pinuntahan ko ulit. Sabi ko, ano ba yung kape nyo? Sabi ko, galit ako eh. Alam niyo naman ang kape sa akin, coffee is life for me. Tapos gano'n ang ibibigay mo sa akin, lukewarm. Di po ba? Bakit hindi nyo ininit? Kasi nga yung tira. Sabi ko, dapat hindi kayo. Kaya nga hot coffee. Hot coffee. Ano ba hindi nyo maintindihan doon? Hot. Di po ba? Siyempre, siyempre, gano'n lang. Siyempre, alam niyo po yun, di ba? So yun.
So ito po yun, ano? So ayan po yan, ano? At ganun din, siyempre, dahil sa kayamanan ng Laodicea na ito, pag may sumakop sa kanila, kasi ito pong Laodicea, a city of compromise po ito. City of compromise, no? Kaya po sabi, lukewarm, ibig sabihin parang nasa middle, lagi sila nasa gitna. A compromising city. Bakit? Kasi sobrang kayamanan nila, no? Wala silang tubig. Kung sino mga darating na sasakop sa kanila, maikipag-usap sila, maipag-negotiate, para hindi sila sakupin. Kasi nga, pag sinakop sila, pinutol yung tubig, wala na. Di ba po ba? So, ganun lagi sila. Pag may darating na ibang mga taga-ibang bansa na malakas, negotiate, compromise. Iyan po ang city of Laodicea. Iyan po, no? Kaya lukewarm. Nawa po, wag po tayo ganyan. Naman po natin. So, kaya po nilagyan ko po ng background, ano? So, the Church of Laodicea, minention po yan ni Paul, no? Sa Colossians chapter 2, tsaka sa chapter 4. Sige po, sa 15 and 16. Verse 15 and 16. Ayan po. Naalaman ko mga ginagawa mo, alam ko hindi ka malamig ni mainit man, higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. So ito po yun. Kaya po, binanggit ko muna yung background para po maunawaan po natin. Kasi bakit ba sinabi ng Panginoon yan? 16, ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. So ano po bang picture nito? Picture po ng lukewarmness, ano po ba ibig sabihin niya? May kita natin connection dito, no, ng city of Laodicea at yung ating spiritual lukewarm. No? Ano po ba yung isa picture po siya na kung saan ano? Ewan ko po para sa akin, no, sa pagkakape, yung lukewarm, o yung maligamgam, useless po sa akin yan. Useless. So ganun din po yung lukewarm. Kaya sabi ng Panginoon, sige po 15, diba? Mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Kaya sabi ng Panginoon, kung mainit ka o malamig ka, may magagawa ako sa iyo. Pero dahil maligamgam ka, ito masakit. Sige po. Sige, 16. Dahil maligamgam ka, lagi ka nasa gitna. Alam mo ibig sabihin sa ating spiritual na pamumuhay, no? Nandito ka sa church, hallelujah, nakikinig. Tapos paglabas mo, naipag-compromise ka na. Nasa gitna ka. Amen? Nasa gitna ka. So yun po yan, no? Ito po masakit, no? Isusuka kita. Lumabas sa bibig ng ating Panginoon. Isusuka kita. Mga kapatid, napakasakit nun. Para sa akin, ano? Napakasakit na lalabas sa bibig ng ating Panginoon, JCM Church, isusuka kita. Sige, Pastor. Sige po. So, yun. Po yun, ano? So, pag yun, ano? Kasi po, pag hot, di ba, kanilimutan ginagamit yung hot, no, nakapagpagaling yan. Di po ba? Ganun din naman, pag cold, syempre, nare-refresh po tayo. But sa lukewarm, masabi ko nga po, no, na useless po yan, ano? So, ito po, yung mga church, no, sa lukewarm church o lukewarm Christian, ito po, nandun po sila, na masabi sa, it's a picture of more on religion. No? Pero wala naman silang eternal na vision. Amen po ba? So, minsan na na-share ni Pastor, di ba? Meron kang relihiyon, pero wala ka palang Kristo. Di ba po ba? Yan po yan, no? Na lukewarm. Tsaka sige po, 17. Di ba malapit na po? Sige po. Sige po. Sige po. Amen. Dahil lang po si Pastor. Diyan ka lang. Napakaganda po ng message ngayon. Interrupt ko lang. Kasi binibigyan po ng Malaysia yung malamig at saka mainit. Ang ibig sabihin po ng Panginoon ng pinag-usapan tubig. Ang pinag-usapan tubig. Kaya idudura, tulad na sinabi ni Pastor kanina, hindi mo talaga malulunok ang maligamgam. Tama? Kung malamig, hindi po sinasabing malamig ka sa Panginoon. Hindi po yun. Yung klase ng tubig, ang sarap ng malamig, di ba? Ganon din ang mainit, ang sarap. May pakinabang both. Kung malamig ka, dapat malamig ka. Masarap ka, mapapakinabangan ka. Kung mainit ka. So sa mga Kristiyano, marami po dito, lukewarm. Ma-attend, may sama ng loob, hindi tumitingin sa Panginoon, kundi sa pagkakamali ng tao.
Yun po yung lukewarm. Sensyahan na po Nandun po ako kanina, nandun po ako sa loob, nakikinig po ako. Then the Lord spoke to me, paliwanag ito. Tama po to, Pastor. Pati po yung mga nasa bahay. Kailangan, sabi gano'n, di ba? Sabi mo kanina, Pastor, darating ang Panginoon, naniniwala tayo, pero dapat handa ka. Handa ka. Alisin na natin yung panghuhusga sa mga tao. Bago mo husgahan ng tao, husgahan mo muna ang sarili mo. Kasama po sa lukewarm yun. Na nandito ka, uma-attend ka for the sake na makitang uma-attend ka. Pero sa puso mo, puno ka ng galit. Lukewarm. Tama po, Pastor? Ayaw ng Lord yun. It's about time na po, mga kapatid. Pag nandito ka, ipakita mo, huwag mong tingnan yung tao. Kung galit ka kay Pastor, wala kami magagawa sa iyo. Tama? Pero ipakita mo sa Panginoon, hindi ka lukewarm. Amen? Amen po ba? Hindi naman po kami nakakalam kung anong puso meron ka eh. Tama po, Pastor? Pero, ang ganda ng message. Kasi inantay ko to kayo na darating ka sa lukewarm eh. It doesn't matter kung alas 9 na. It doesn't matter po. Mahalaga po makita po natin mga kapatid. Tanggalin na natin yung pride sa sarili natin. Kasi kasama yan sa lukewarm. Huwag nating ilagay sa isip natin yung lukewarm, Pastor, di ba na yung lukewarm, yung attend ka lang, ganun. Yung wala ka, hindi po, yung hindi ka mainit sa Panginoon, pero nandito ka. Hindi po ganun. Marami pong kategory ang lukewarm. Kaya nga idudura ka ng Panginoon. Ano number 1 meron ng lukewarm? Sin. Kaya, Pastor? Thank you, Pastor. Sa kayo, nanggigigil ako kanina. Sabi ko, bakit ganun? Kasi kami kanina ni Tess, nakapunta po kami sa isang church kanina. And sa ibang church, yung kaibigan kong pastor. And one of these days po, makikipag-collaborate sila sa ating banda. And nalungkot po ako dun basta nag-uusap kami kanina sa telepono, yung nabanggit nga niya na, Pastor, alam mo yung salitang lukewarm. Yung inalisan namin church, puro ganun. Lukewarm. Busy sa ministry, pero lukewarm, Pastor. Naandyan ka lang, nasa isang tabi ka lang, pero mainit ka sa Lord. Yun ang gusto ng Panginoon. Tama po ba? Siyempre, pag ikaw mainit ka sa Panginoon, gagamitin ka ng Lord. Higit sa lahat, huwag kang maghuhusga. Amen? Huwag mong titingnan yung isang tao na itong si pastor na to, ganito, ganun, kaya ayaw ko umattend dyan. Kasama sa lukewarm po yun, nakakatakot po. Hindi po natin alam kung darating ang Panginoon, pero lapit na po. Pastor, sorry, nanggulo ako. Thank you po. Tuloy lang, Pastor, nakikinig ako. Amen. Praise God. So, yun po, no? So, maganda po example ayun nga, yung sinabi ni Pastor. So, yun. Talagang niya. So, tama po yun. Yung lukewarm, marami po yun, no? Hindi po sinabing, kaya nga mainit o malamig. Sabihin, mainit ka para sa Panginoon, malamig ka para sa kasalanan. So, something gano'n. So, marami pong mga ibig sabihin po na lukewarm. So, huwag tayong maging lukewarm. Ayun po ba? Siyasatin po natin ang ating puso. So, sige, saan po ba ako? 17? Sabi, sulat mo, masagana nga. Tama na po ba? Nasa na ako, 17, Sinasabi mo, ikaw ay mayaman, sagana. Kita niyo po. Sinasabi mo, ako'y mayaman. Di ba sabi ko nga po sa inyo, ang City of Laodicea ang pinakamayaman sa buong region. 7 churches. Kaya sinabi ng Panginoon, sinasabi mo, ako'y mayaman, sagana sa lahat ng bagay, sagana talaga sila. At walang bagay, sagana sa lahat ng bagay, at wala nang kailangan pa. So yun po Kaya nga nung nag-iba yung City of Laodicea, hindi sila humingi ng tulong kahit kanino. Tinalayo nila ang kanilang sarili, yung city, sa kanilang sariling resources, strength, at kung ano man sila. Ngunit hindi mo na lamang ito. Ngunit hindi mo na lamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, mahirap, bulag, at hubad. Sa paningin nila, sa paningin natin, akala natin tayo maayos. Pero sa paningin pala ng Panginoon, ito, sakit. No? Sa tingin mo, mayaman ka? Hindi. Hubad ka nga No? Ngunit hindi mo na lamang ikaw ay kawawa. Ito po, So, yun po yan. So, it's about po yung yung tawag dito, spiritual, Ngayon, sabi po dyan, sige po,
Nalalaman ko yung mayaman, ngunit hindi mo nalaman ikaw ay kaawa, kabag-abag, mahirap, bulag. So yun po yan, no? Saan po ba ako? So yun po. Sige po, nawala. Ngunit hindi mo nalaman. Ayun. Ngayon po, sabi po dyan, ngayon, para sa akin po, no, ang pinaka number 1 na problema po dito ng Laodicea ay sila ay bulag. Kita niyo po, sabi ng Panginoon, mayaman, tawag dito, hindi mo alam, ikaw ay kaawa-awa, kabag-hawag, mahirap. Napangayaman nga ng Laodicea eh. Di po ba? Bulag. Bulag samantala sila ngayon na nag-e-export, tama po ba yun? Ng mga ointment, no? Hanapin niyo po yan, no? Ointment sa mata. Tama, sa mata. Para makakita. Ito sabi bulag. At hubad. Sila ngayon may pinakamalawak na pagawaan ng textile. Tapos hubad. Kita niyo ba yun? Yun ang standard ng Panginoon. Yun ang mata ng Panginoon. Ayan po. So para saan po dito ang pinaka-problema ng tao ay dito po, lalo sa atin, ay bulag. Kasi nga po, pag bulag ka, hindi mo malalaman, kasi siyempre bulag ka, hindi mo malalaman na ikaw ay kahabag-habag, mahirap, o hubad. Yun po ang problema. No? Alam niyo po, pag ang isang tao may problema sa pag-iisip, no? Mas sasabihin natin mas worse iyon. Mas worse iyon pag ang tao ay meron siyang mental illness kaysa sa ay bulag. Kasi kung bulag ka, okay lang, hindi ka makakita. Pero pag meron kang depekto sa pag-iisip, mas worse po iyon. Tandaan niyo po mas worse po iyon pag meron kang mental defect kaysa sa bulag ka. Amen? Pero mas worse pag wala kang wala kang vision. Ano po ba yung vision? Vision, no? Pag sinabi natin yung sa mata, kasi eyesight, di ba po ba? Di ba sa Bible nakita, not by, we walk by faith, not by sight. Sight, di ba po ba? Paningin. Minsan nga po nadadaba po tayo minsan, kahit tayo nakakita. Pero ito po masama, mas worse pag wala kang vision. Vision po, kailangan may vision tayo. Kailangan po may heavenly vision kayo. Kasi Kristiyano po kayo eh. Tama po ba? Kristiyano po ba kayo? Etong binabasa natin, ano po ba to? Book of ano po ba to? Revelation. So kailangan merong vision. Saan lang gagaling yung vision? Saan lang gagaling? Hindi sa mata. Saan? Sa puso. Si Lord magbibigay ng vision niyan. Ako po may binigay sa akin ng Panginoon na vision, no? Ano ba yung goal mo? Ano rin ba yung vision mo? Kailangan. Kaya minsan na-share ko po yan sa nasa couples. Yung una kong goal, mapangasawa ko. Yung asawa ko ngayon. Ngayon, ano yung vision ko para sa Panginoon? Yung maglingkod kami at mapanatili yung henerasyon ko na maglilingkod kami sa Panginoon. Yun ang vision ko. Saan galing yun? Sa Diyos. Kasi sabi ko noon, sa pamilya ko, nung naging Kristiyano ako, sa akin mapuputol yung curse sa ating pamilya. At sa akin din magsisimula yung tunay na blessing para sa Panginoon. Amen po ba? Sige, yun po yan, no? So, mas mahirap po, no? Mas mahirap. Di bali ng bulag ka, no? Pero meron kang spiritual vision. Yun po, spiritual vision. Alam niyo po ba yung spiritual vision? Alam niyo po ba? Alam niyo po ba? Dapat alam niyo po yung spiritual vision. Vision. Sa Proverbs, I believe people perish without vision. Kaya nga may book of Revelation, puro to vision. Vision, vision. Hindi pa man nangyayari, pinakita na kay John yung future. Vision. Yun po yun, mga kapatid. I pray na meron po kayong mga vision sa inyong buhay. Hindi lang po yung goal, makakapagtapos ng pag-aaral, mag-aasawa ko, makakapagkaroon ako ng magandang bahay, kotse, negosyo. Hindi po yun. Lahat po yung may iyon, pero dapat meron kang spiritual vision. May heavenly vision ka dapat, na may iwanan mo kahit wala ka na. Yung sabihin natin sa tao po, legacy. Something ganun. Tama po ba? Sa 18, sige po, malapit na po. Sesya na po. Sa 18,
Kaya nga, pinapayo kong bumili ka sa akin. Ito, sabi ng Panginoon, no? Kaya nga, pinapayo kong bumili ka sa akin. Kasi nga, yung mga meron ka, yung mga resources mo, achievement mo, lahat po yan, walang pakialam, walang pakinabang sa ating Panginoon. Kaya sabi diya, bumili ka sa akin ng tunay na, sa akin ng purong ginto, puro, ibig sabihin tunay, na kayamanan. Anong kayamanan nyo? Saan yun? Doon sa kalangitan. Amen po ba? Kasi doon sabi ng Panginoon, walang naninirang, ano po ba? Walang naninirang, kalawang. Tanga po ba tawag doon? Di ba? Kasi dito sa lupa meron. Kaya sabi niya, bumili tayo sa kanya ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka sa akin ng puting damit. Ano po yon? Righteousness. Hindi natin bibilin. Ibig sabihin, kailangan tanggapin po natin. Isa pamuhay po natin. Damit, magkatakpan ang kahihiyan mong kahubaran. At ang gamot na pinapahid sa iyong mata upang ikaw ay makita. Ano po yan, no? Sa John 9:39. Sige po, puntahan po na sandali. Nang ikaw ay makakita. John 9:39. John 9:39. Sabi po dyan, sinabi pa ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy, ito po, at nang sa gayoy makakita ang mga bulag. Yan. No? So yan po yan, sinasabi ng Panginoon. So dito po, sinasabi dito ng Panginoon, no? Pinapakita sa atin dito, ganito sa mga Laodicea, yung true value was not in material possession. Yung true value, yung value po natin, yung true value po natin, wala po sa mga possession niya, mga possession po natin. No? Ano man merong, gaano ka makamayaman, o yung mga achievement natin, yung mga doctorate, o ano man yung nilalagay ng mga plaque, bali wala po yan. Worthless po yan sa Panginoon. Naunawa po natin? Naunawa po, ayun po, no? So yan, wala pong kinalaman yan. Tayo po dito, sa umpisa, bumili ka sa akin. Paano tayo bibili? Ano pong gagawin natin monetary sa Panginoon? Ano pong gagawin natin monetary? Bumili daw tayo sa Kanya. Anong gagawin natin monetary? Una ay ang ating time. Yan lang ang meron tayong monetary, time. May time ka ba sa Panginoon? Para mas lalo siya makilala? Iyan po. Time. Yung ating buhay. Yan. Nakuha po ba natin? Kaya sabi, bumili ka sa akin. Paano ka bibili? Eh yung sinasabi nga ng Panginoon na spiritual. So para tayo makakabili, yan. Kaya sabi ito, pinapayo kong bumili ka sa akin. Ito po yung mga tunay na kayamanan. So ang kailangan lang natin ay oras. And I believe may oras po kayo, kaya nandito po tayo, no? So yun. So sa 19, sabi po dyan, sinasaway ko at pinapalo ang lahat ng aking minamahal, kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo talikuran ay iyong kasalanan. Kita niyo po yung ating Panginoon. Kahit ganun sila kalala, no? Lukewarm ang ating. Kita niyo po dito, 2 churches lang po ang walang commendation ng ating Panginoon. Philadelphia, Laodicea, tsaka Sardis. Tama po ba? Walang binanggit na mabuti ang Panginoon sa kanila. Pero ito po, no? Laging binibigyan ng pagkakataon. Kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo talikuran iyong mga kasalanan. Sige po. Nakatayo, ito po. So binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon, no? Sabi dito, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ng aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok kayo. Kita niyo po, no? Kita niyo po. Church pong pinag-uusapan po dito. Church of Laodicea. Pero nasaan daw ang ating Panginoon? Nasa labas ng pinto. Kumakatok. Ibig sabihin, sarado. Sa loob ng church, nagpupuri, no? Nakikinig sa salita ng Panginoon. Andoon na nag-fellowship. Pero ang Panginoon pala nandun sa labas. Pwede po ba yun? Pwede, ito eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, kumakatok siya. Ito po, no? Apply po ito, yung pagkatok ng Panginoon sa mga sinners o sa mga unbelievers, tsaka po sa atin. Isang parehas na application lang po. Amen? Mga kapatid, ewan ko sino mga nasa ministry po sa inyo. Amen? Baka naman katulad sinabi ni Pastor Nex, di ba po? Masigasig tayo sa ministry, but then wala pala doon yung Diyos, ang ating Panginoon Kristo. Andun sa labas, kumakatok. Busy ka. Ewan ko, saan? So yun po, nawala po natin. Nakakalungkot, di ba? Busy, napakayaman, wala nang hinahanap, pero ang Panginoon Kristo pala kumakatok sa labas. Naunawaan niyo po ba?
So yun po, no? At sabi po dyan, pinto, papasok ako. So yun po, kung diringin natin, manunumbalik tayo sa Kanya, papasukin na siya. Kita niyo po, kakain tayo at kakain kami magkasalo. Ano ba ibig sabihin dito ng Panginoon? No? Papasok siya, kakain magkasalo, deep relationship. Yun po kailangan natin. Magkaroon po tayo ng deep relationship sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen po? So amen. Tapos, sige po sa Sa 21, ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking trono. Ito po, painggan niyo po ha. Ewan ko po kung natatandaan niyo po lahat ng reward ng Panginoon sa 7 churches. Ang magtatagumpay, kasi sabi ng Panginoon, lahat yan sinasabi sa 7 churches. Ang magtatagumpay. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking trono. Tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon, katabi ng aking Ama sa aking trono. Ang Church of Laodicea, sila yung pinakamayaman sa region, sa 7 churches, pero sila rin yung pinaka-worst. Pero sila yung may pinakamalaking reward. Sa mga, kung babalikan nyo po, ano po yung mga reward sa iba? Kakain ng fruit of life, tree of life, iukit ko ang aking pangalan, sa pilar, sa bato, babdamitan ko ng puting damit, yung assurance na hindi maghihirap. Pero ito, sa Laodicea, lukewarm. Anong reward? Sa magtatagumpay daw, kasamang uupo. Grabe po, no? Grabe. Dito po ang pinapakita ng Panginoon, no? Kahit gaano po tayo, no? Tumalikod ka man, no? Pero ikaw'y manumbalik, nagpakumbaba. At kaya sabi niya manumbalik, di ba? Repent, di ba? Repent, no? Nandoon, kung gaano man tayo sabihin natin kasama, no? Nagpakasama na talaga, pero nandoon na nung balik, nagrepent. Kita nyo po, magkatabi pa rin sa trono, yung magnanakaw nga, kasama kaagad ng Panginoon Kristo. Naunawan po natin, grabe po yung reward dito sa lukewarm. Ewan ko po, basahin nyo po yung uli yung reward. Basahin nyo po isa-isa sa 7 churches. Makikita nyo po yung difference. Pero lahat po sila maganda. Dito lang po sa Laodicea, yung pinaka-worst na church, yung magtatagumpay daw kasamang uupo sa trono ng ating Panginoon Kristo, kasama ng Ama. Imagine niyo po yun. Amen? So kailangan po natin magtagumpay. Amen po? Kailangan po natin magtagumpay. Sa 22, ito na po last. Ang lahat na may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu ng Iglesia. Amen. So ito po, no? Apply po sa atin yan. No? Mula noon sa church sa 7 churches hanggang sa kasalukuyan po natin, Kaya nga po minsan na itanong ko, ito po yung pumasok sa akin, revelation po. Kaya nga revelation, no? Sabi ko minsan, di ba, sa Bible study, 50 years from now. Itong mga church na ito, wala na po ito eh. Wala na yan. Yung mga lugar na po, ruins na po yan. Kaya po minsan na itanong ko, 50 years from now, nasaan ang JCM? Kayo po, nasaan na po kaya kayo? Nasaan na po kaya kayo? Yung iba, nagtrabaho na, nag-asawa na, baka yung iba, pupunta na ibang bansa. Pero ang JCM, sino ang mananatili doon at magpapatuloy? Nasaan po kayo? Nasaan po kayo? No? Nasaan po kayo? Ano pong parte nyo sa kingdom ng Panginoon? Advancement of God's kingdom. Nasaan po kayo? Pag nagtrabaho kayo, ako po sinisigurado ko po sa inyo, pag nagtrabaho kayo, naranasan nyo, nalasap nyo yung pera, sweldo, magkakaroon na po ng hati. Sa ministry, kay Lord, magiging busy na po kayo. Doon po sa magtatrabaho. Isa po yan. Pero kahit ganun, no? Kahit ganun. Kaya nga po, kung ako lang isa dyan sa mga nakaupo, no? Kung halimbawa ko estudyante, 50 years from now, nasaan na kaya ako? Paano na kaya ang JCM? Kayo po. Naitanong niyo po ba yan? Naitanong niyo po ba? Kasi tayo, nabubuhay tayo ngayon lang araw-araw. Matapos ang service, tapos na. Matapos ang service, tapos na. Matapos ang service, tapos na. Anniversary, okay. Na naman. Matapos ang service, tapos na. Pero hanggang kailan? Sa 7 churches po na ito, alin po ang gusto natin para sa ating church? Alin po? Saan po nagmamanifesto ang ating church? Nawa. Gusto niyo po ba sa Church of Smyrna? Kung saan ay papatayin ka? Hindi mo lang basta hindi mo ikakaila sa Panginoon?
Sa Philadelphia, dito po, o sa iba pang mga churches. Ito po, churches po pinag-uusapan, pero ito ang sinasabi ko, individual, sa mga puso po natin. Amen? Nasaan na po kayo? Kamusta na po yung spiritual life nyo ngayon? Kamusta na po ba? Itong binahagi ko po sa inyo. 3 bahagi po ito. Ano pong impact po nito sa inyo? Ano po impact po nito sa inyo? Ngayon, kung meron man po impact, ano pong respond? Paano kayo magre-respond? In every letter po, sinasabi ng Panginoon, sa kauliulihan ang may pandinig. Nakinig po ba talaga kayo? O na-amaze lang kayo? Kasi, ganun pala yun. Okay, ngayon alam ko na. May maisasagot na ako. Mga kapatid, 50 years from now, nasaan na po ba kayo? 50 years from now, 100 years old na ako. Pero kung may lakas pa rin ako, mag-serve pa rin ako kay Lord. Yung anak ko, yung mga anak ninyo, nasa children, tinitrain na po namin yan. Ngayon po, hindi po namin kaya yan. Kailangan namin po kayo. Kailangan po namin kayo. Kaya anong sabi ng Panginoon? Bumili kayo sa akin. Paano tayo bibili sa Kanya? Anong monetary? Time. Ibigay nyo po yung time nyo, yung sabihin natin, yung time na kung saan pwede nyo ibigay sa Panginoon. Yung 24 hours, hindi naman kinukuha lahat yan ng Panginoon. Yung talent na ibinigay sa inyo, i-share nyo naman yan. Yung buhay nyo, i-share nyo naman yan. Amen po ba? Baka naman 10 years from now, 5 years from now, 10 years from now, nakaupo ka pa rin. Anong bahagi mo sa kingdom ng Panginoon? Paano magmamanifesto po sa iyong advancement? Kung ikaw mismo ay nananatili pa rin dyan. Yung churches na ito, giba na lahat yan. Pero ngayon nandito ka sa JCM, 50 years from now, nasaan ka na? Nasaan ang JCM? Na itinalaga ng Panginoon para sa atin. Hindi to aksidente. Hindi to aksidente na ginamit si Pastor Negs at si Pastor Romy. Naunawaan niyo po ba, mga kapatid? Paano po kayo mag-respond sa tanong kong ito? Ito po hindi po nanggaling sa akin. Revelation po sa akin to. Kasi nga po, the book of Revelation. Kung binasa niyo po na ilang beses ang Revelation, the book of Revelation, pero walang revelation sa inyo, may problema. Baka tulog kayo. O baka, ewan ko po, mga kapatid. Kaya sabi na ni Pastor, yung kahuliulian, bakit sa 7 churches, bakit ang kahuliulian lukewarm? Nasa middle ka lang. Ano ibig sabihin? Kaya sabi ng picture of useless. Hindi ka kailangan lagi nasa middle. Kailangan ka nasa kaya sabi ko, kung gusto ko nga mainit ka o malamig, para may pakinabang ka. Sabi nga ni Pastor, pakinabang ka sa akin. Dahil kung malamig ka o mainit, may magagawa ako sa iyo pag iaalaw mo. Pero kung nasa middle ka, lagi ka na ipag-compromise, wala kang pakinabang sa kaharian ng Diyos. Patuloy kang nakikinabang sa mga bagay na hindi mo pinaghihirapan. Naikinabang ka sa buhay na hindi mo pinaghihirapan. Naikinabang ka sa hangin na hindi mo pinaghihirapan. Pumunta ka sa ospital, babayaran mo yung oxygen. Pero sa hangin na nalalanghap natin, libre yan. Nakikinabang tayo sa hindi natin pinaghihirapan. Pakinabangan naman natin yung binibigay sa atin ng Panginoon. Hayaan naman natin pakinabangan niya tayo, mga kapatid. 20 years from now, sabihin natin 5 years from now, nasaan kayo? Kayo po nag-aaral. Kayo po nag-aaral. Ibigay niyo po yung time niyo sa Panginoon, sa mga ministry. Hindi po kaya lahat yan. Kami sa children, ako po nagtuturo na po sa children. Sinasabi ko sa inyo po. Sa health, I believe may mga naglilinis naman. Lahat po, ewan ko po, kingdom. Pag sinabing kingdom, malawak po yan, kingdom. Mga kapatid, yun lang po. Nawa, wag tayong maging, lalo po yung kauli-ulian na sinabi po dito, wag po tayong maging lukewarm. Kailangan maging pakipakinabong po tayo. No? Yung identity natin, yung value po natin, wala po yan sa posisyon, kung gaano katalino, kung gaano kayaman. Ito po ba yung value po natin na sa ating Panginoon Kristo? Amen? Kailangan gagamitin po natin lagi yung paningin ng ating Panginoon Kristo kung paano natin titingnan ating sarili.
at ang ating sitwasyon. Sangayon po ba kayo? Sige po, manalangin po tayo. Tayo po tayo. Aming dakilang Diyos Ama, salamat po. Purihin po kayo, dakilanin po ko. Lord, alam po namin, Lord, napakasarap na malaman yung katotohanan. Lord, salamat sa mga first revelation. Lord, alam po namin, marami pa po ito. Pero because of our limited time, Father God, andoon na maaaring sumobra na nga po ako sa oras. But no, Lord, it's worth it, Father God. It's worth it, Lord. Na nakapakinig po ang lahat. Hindi lang po dito sa church, ganun po sa bawat nasa Facebook Live o ganun sa mga kapakinig pa. Lord, salamat sa inyo pong salita, Panginoon. Nais po namin, Father God, ibigay niyo po yung little strength na meron po kami, Lord. Alam po namin ito po'y perfect dahil ito po'y galing po sa inyo. Kaya tulungan niyo po kami na mapanatili po ito, Panginoon. Lord, yung mga open door na ibinibigay niyo po sa amin, opportunity, Father God, na may bahagi namin ang salita, makibahagi po kami sa kingdom po ninyo, sa bawat ministry, Lord. Help us, Father God, to commit, Father God, to give our time, to give our life, Panginoon, sa inyo. At ganun din po sa JCM Church. Lord, we don't know, Father God, we don't know 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years from now, nasaan na po kami. Pero Lord, nais po namin na magtapuan niyo po kami, Panginoon, na handa sa inyong pagdating. Ama, patuloy pa po kayo mag-raise up, Panginoon, ng mga anak ninyo na magiging kagamit-gamit, Father God, sa ikalalago, Panginoon, ng inyong pong kingdom, ng ito pong JCM Church. Lord, magkaroon po ng JCM Church nito, Panginoon, magiging impact po siya. Malaking impact po siya, Panginoon. It makes difference, Father God, sa buong city at higit sa lahat sa buong bansa, Panginoon. Lord, magsisimula po ito sa aming tahanan. Magsisimula po ito sa aming eskwelahan. Magsisimula po ito sa aming, dito sa church. Magsisimula po ito kung saan mo kami dalhin ang mga paa namin. Ama, salamat po. Salamat, Panginoon. Lord, salamat. Patuloy pa po kayo magbuhos ng inyong pong revelasyon. Lord, yung vision, Lord, yung goal po namin, Panginoon, na hindi lang po magkaroon kami ng mga karunungan na galing po sa inyo. Lord, kundi yung vision, Panginoon, na inyo pong salita, Panginoon, makarating, Panginoon, sa lahat ng dako ng mundo. At nandito po kami, Father God. Nandito, Lord, ang JCM Church. Send us, Lord. Send us. In Jesus' name. Amen.